Pagpatuloy natin ang Panginoon Diyos. Kanina, sa ating sanlibutan, nag-umpisa tayo, yung ating mga kapatid, Triolang, nandito na, at madilim pa. Nung dumating dito, mga 5 na, makikita natin ang sinasabing bukang liwayway. Napansin ko, pagdating dito ay yung araw ay unti-unting sumisikat. Ang kaliliman, unti-unting pinagaw ng liwanag. Ito yung sinasabi natin na bukang liwayway. Bumubuka ang pag-asa. Bumubuka ang liwanag. At sa ating dito, kaninang umaga, masumpungan natin na ilang beses sinasabi yung bukang liwayway. Kagabi, yung ating vigil, ito ay sinasabi ng Biblia sa mga Biblia. Nandoon din po yung imahin ng bukang liwayway, yung sinasabi sa mga Biblia, yung kapista nila, the Feast of the Passover, Pascua. Passover dahil, again, sa isang awitin na yung like a bridge over troubled water, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. Napakaganda. Dahil nakikita naman natin na yung daloy ng agos ng tubig, napakatindi, lalo na ang malalim yung tubig, ang agos niya galing sa bundok ay talagang nakakatakot. Ngunit, pag ikaw ay makatawid, kung nais mong tumawid, kailangan mo ng tunay. At yung sinasabi dito, bridge over troubled water. At ganoon din po ang mga Hudyo, mga Israelita, galing sa maging alipin ng mga Egypto o Egyptian, sila ay tumawid, naging malaya at tumawid. Tumawid sa desierto. At bago makatawid sila papuntang promised land, tumawid sila doon sa Dead Sea. Tumawid sila sa mga hamon sa buhay. Ngunit, huwag nating nakalimutan na bawat tawid nila nandoon ang Panginoon Diyos. Gumawa ng tulay ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ni Moses para sila makatawid. Passing over to the other side. At yan din po ang napapansin natin kanina para makarating tayo sa umaga, makarating tayo sa bukang liwayway, nandoon yung gabi. Tinatawid yung gabi natin. Sa buhay natin sa Kristo, tumawid din mo. Para magkakaroon ng buhay na walang hanggan, resurrection, kailangan muna tatawid siya sa pamagitan ng krus na yan. Ngunit alalahanin natin, huwag natin mo kalimutan, sa pagtawid ng ating sa Kristo, ito ay pagtawid hindi para sa kanyang sarili, sa pagmamahal ng Panginoon
yung sinasabi ni Jesus na kailangan niya maghirap. At sa pangatlong namatay siya sa taas ng krus, kung araw siya ay muling nabuhay. Bakit nakakalimutan yun? Bakit nakakalimutan? Dahil pag ang isang tao, binago ang kanyang puso isipan sa dilim, sa kalungkutan, sa pagdadalang natin. At dahil ang Marta mata, kung si Marta namatay ay pati sila sa pumunta doon si Jesus na tinamay. Anong sabi ni Marta? Jesus, kung nandito ka pala, mag-isa na mamatay natin ng kapatid. Nagpapagot sa kalungkutan. Ang puso ni Marta, nagpapagot sa kaliliman o sa kalungkutan yung pinag-isipan. Nakalimutan niya kung sino si Jesus. Ito pag minsan sa buhay natin. Pag dinadaan natin yung pagsunod sa buhay, dinadaan natin yung mga matinding problema sa buhay, crisis sa buhay, nawalan tayo ng mga mahal sa buhay, nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo o nalugi yung negosyo natin, o ano-ano bang mga experience natin, karanasan natin, na nandiyan ang kalungkutan. Pag minsan nagtatanong tayo, may iba nga sa atin, tumatalino ka sa simbahan, nagtatakbo ka sa Diyos, sabi ka, ayaw mo sa Diyos, ayaw mo na. Hindi nirinig na ang aking kailangan. Wala siya nung ako'y nangangailangan. Kalungkutan. Kanina napaka-simbolik yung ginagawa natin kanina dahil si Maria, bago sila nagsusumbungan, bago sila nagkakaroon ng encounter sa kanyang anak na pinabuhay, nakatabi ang kanyang mukha ng bilo. Itim na bilo, nandun yung kalungkutan. Ngunit, nung nagsalubong sila, tinanggal ng anghel yung kanyang bilo na makasimulit. Isang simulo na ang aking anak ito, muling nagbuhay ang aking anak, nandun ng kalungkutan. Ngunit, kitang-kita ko sa aking mga mata na muling nagbuhay ang aking anak. Napakagandang tinitingnan natin yung pagkakataon yun. At ito si Marta, o si Maria Magdalena, nagdidilim ang kanyang pusong isipan, hindi niya maalala yung kanyang mga sinasabi ni Jesus. At tumakbo siya ngayon. Napupunta doon kung saan itong dalawang alagad naroon. Binabalita niya na wala ang ating Panginoong Kristo sa libingan. May kumukuha sa kanya, may nagnakaw sa kanya. At itong mga dalawang alagad, tumatakbo naman. Kapwa sila tumatakbo. Titingnan natin, sinong nauna sa kanila? Ang nauna sa kanila, ang batang alagad, batang Kristo na si Juan. Nahuli ito si Pedro. Tatanungin natin, bakit niya ba? Bakit niya ba nahuli si Pedro? Malakas naman si Pedro, manginis na si Pedro. Bakit nahuli si Pedro? Alalahanin natin at itong pagkakataon na dinidinay ni Pedro si Jesus. Hindi ko kilala yan. Ay, nung kasama yan. Tatlong bisis. At nagkaroon ng guilt feeling si Pedro. Nagkaroon siya ng sa pagtakbo niya. Malakas na siya. Ngunit sa guilt feeling niya, naramdaman niya, parang ayaw niya maalsa yung kanyang mga paa. Parang nabibigatan siya. Hindi mabibigat yung kanyang mga paa, kundi nabibigat ang kanyang puso. Di ba sa amin? Di ba pag may mga dinadaanan tayo, hindi makaintindihan na ang mga kapatid, nagawahan tayo ng nakagawa tayo ng magkakasala sa ating mga kapatid. Pag nakita natin siya, di ba, parang ayaw natin sa lubungin. Parang gusto natin pumunta doon sa ilinis natin yung dinadaanan natin. Ayaw natin yung nagawa ng mga kasalanan. Yung guilt feeling natin. Hindi kaya ganito dito si Pedro. Yung nabalitaan ni Pedro na si Jesus ay nawala. Ano yung guilt feeling na ayaw mo? Ngunit, ano ang gagawin dito? Hinaharap niya yung guilt feeling niya. Hinaharap niya, bigyan natin ang kalikuran. Kaya isipin sa atin, pag minsan, ayaw mo makapasap. Ayaw mo makapadayo sa kanya. Ayaw mo siya kausapin na yung mga niya, wala kasala ako. Wala tayong makabago na harapin mo. Ngayon, wala tayong makabago, ang relasyon ay tuloy masisira. Di ba sa mga asawa, sa mga kaibigan, sa mga kapatid, ang damang masisira na relasyon. Dahil, yun nga, alam mo na may ka, ngunit ayaw pa
Panginoong Jesus. Nung nandoon na kabayumay si Jesus sa taas ng krus, saan bumiyong si Juan? Nandoon sa paanan. Ito na lang ang natira at yung mama ni Jesus si Maria. Na ibig sabihin, wala siyang guilt feeling. At ako siyang mabilis siyang tumakbo at na doon sa libingan. Ngunit napakaganda noon, nandoon yung kababang loob niya. Para makita niya anong nandoon sa loob, anong sinasabi ng Ebanghelyo natin. Yumupo siya, hindi pa siya pumasok. Yumupo si Juan, itong alagad na ito, at nakita niya kung anong laman sa loob. Yumupo. Di ba kagabi baga sa aming bihilya, yung mga babae na doon sa libingan, para maalala nila na si Jesus ay muling nabuhay, maalala nila ang mga sinasabi ni Jesus, anong sinasabi ng Ebanghelyo, sila ay lumulubog. Binababa nila yung kanilang mga mukha. At doon naalala nila yung mga sinasabi ni Jesus. Itong si Juan, yumubo siya at nakikita niya kung anong nandoon sa loob. At nung bumating sa Pedro, nandoon pumasok din po si Pedro at siya ay sumunod. At anong sabi ng Ebanghelyo natin, hindi pa naunawaan ang nasasaad sa kasulatan. Nandoon pa rin yung agaw sa dilim. Hindi pa kumplito nilang naunawaan dahil nandoon pa yung guilt feeling ni Pedro, ni Maria Magdalena, nandoon pa rin. Kahit pa itong alagad na ito na si Juan, hindi siya tuluyang pumasok. Nakikita naman niya kung ano nandoon sa loob. Ngunit nandoon pa rin yung agaw sa dilim na naramdaman nila. At yung awitin bagat ni Basil Matis, o si Basil Matis, ang maawit ito, na yung malayo pa ang umaga. Anong sinasabi nun sa malayo pa ang umaga? Malayo pa ang umaga, kahit sa dilim, naghihintay pa rin. Umaasa, bukas ay may liwanag. Napakaganda ng awitin. Malayo pa man ang umaga, ngunit alam mo na may bukas. Natanaw mo na may bukas. Bukas, ang muling pagkabuhay ng Kristo. Ngayon, ang muling pagkabuhay ng Kristo at siya'y nabuhay dahil sa atin. Dahil sa ating kapakanan. At masaya-masaya tayo na nagdiriwang ngayon dahil ito ay nagbigay ng mensahe para sa atin. Ngunit, ang napakaganda ng mensahe dito, kagaya ni Pedro, harapin natin kung ano man yung mga guilt feeling natin. Hindi ba tayo lubusan na alala natin? Hindi ba natin lubusan na itindihan? Ngunit harapin natin kung ano man mga hamon sa buhay. Kagaya nito, may Juan, nandyan yung pababa ang loob natin. Para nakikita natin, kung ano sa si Kristo sa buhay natin. Papalain mo tayo ng Diyos. Happy Easter sa lahat at pagkatuloy natin ang Panginoon. Praise the Lord.